May espesyal ba itong orchid na may kahulugan para sa iyo? Hindi mo na kailangang malaman. Matanda na ako. Pinipilit ako ng pamilya ko na mag-asawa. Nakahanap na ako ng angkop na mapapangasawa. Gusto mo ba sila? Sabi niya. Gusto niya akong bigyan ng bahay. Mabuti iyan. Lilipat na ako ngayon. Kung gusto mo, pwede tayong tumira ng magkasama basta may kasama. Kung gusto mong magpakasal kahit kailan, sabihin mo. Alis ako. Sean, 3 taon na akong kasama mo sa kama. Hindi mo ba naisip na pakasalan ako? Hindi ako magpapakasal. Nanay, Great, bukas kailangan mong umuwi para sa blind date. Si James ay mabuting tao at may matatag na trabaho. Ano pa ba ang hihilingin mo? pumapayag akong umuwi bukas para makipagkita kay James. At pag-usapan ang iyong pag-aasawa. Great. Hindi matutuloy ang kasal na ito. Noong kasama ko si Sean, parang lihim na kerida na kailangang magtago. Pero ngayon, si James ay ipinakilala ako sa mga kasamahan niya. Ako, hindi pa rin ako makapasok sa mundo niya. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Huwag kang gumalaw. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Miss kita. Naghiwalay na tayo. Hindi mo ako mabibigyan ng kinabukasan, pero pinaglalaruan mo pa rin ako. Gusto mo bang ako magtago magpakailanman? Sean, Sa puso mo, nandyan pa ako. Pero may iba ka pa ring nililigawan. kailangan mo ba akong hiyain ng ganito? Kailangan mo bang magpakasal? Hindi ka ba mabubuhay ng hindi nag-aasawa? Kung ganoon, sa palagay mo ba? Gusto pa niyang pakasalan ka ngayon? Alam mo ba? Umalis lang sa bahay mo yung lalaki. At agad akong ni-message sa WeChat. Mr. Quinn, basta ibigay mo ang ilan sa mga ari-arian na iyon sa akin para pamahalaan, makikipag-break ako kay Great. Magkaayos tayo. Balikan natin. Kasunduan? Sean, gusto kong magpakasal. Ayoko nang maglaro-laro. Makinig kang mabuti.
Tapos na tayo. Great. Hindi pa kita pinayagang tumigil. Huwag mo nang isipang tumakas. Ate, ang iyong kahilingan na maghanap ng guro ng sayaw para kay Eva ay naayos na. Punong guro, tinawag niyo ako. Halika rito. Teacher Scott, ipakikilala kita. Ito si Mr. Cunan. Hindi na kita nakita ng kalahating buwan. Bakit pumunta si Sean sa sayaw studio? Ito ang pamangkin ni Mr. Quinn, si Eva. Itong estudyanteng si Eva ay dating nag-aral sa ibang bansa. Ngayon, bumalik siya para maghanap ng guro ng sayaw para maghanda para sa eksamen sa sining. Mula ngayon, siya ay nasa klase ni Teacher Scott. Teacher Scott. Ako ang opisyal na tagapangalaga ni Eva sa bansa. Kung may mga problema sa susunod, direktang kontakin ako. Kung ganoon, magpalitan tayo ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para mas madaling mag-usap. Naaalala ni Teacher Scott ang numero ko? Bakit Teacher Scott? Kilala niyo si Mr. Quinn? Ang numero ng tito, bakit ibinigay sa babaeng hindi ka mag-anak? Ano ang relasyon mo sa tiyuhin ko? Walang relasyon. Nagmamadali kang itangge? Ibig sabihing magkasundo kayo. Eva, Kung gusto mong maging tiyahin ko, mas mabuting kalimutan mo na. Ang tiyuhin ko ay ayaw magpakasal. may nobya ako. Kaya sobra akong nag-isip, hindi ka naman talaga tipo niya. Bata ka pa. Ano ang alam mo sa tipo? Siyempre alam ko, gusto ng tiyuhin ko ang mga simpleng babae, malinis at inosente. Kaya pala noong unang makita ako ni Sean, sinabi niya, Talagang. Kahangahangang figura. sa nakaraang 3 taon, wala akong alam tungkol kay Sean. Ayaw niyang aminin ang relasyon namin. Dahil din ba sa simpleng babae? Sana maging katulad ako ni Stella. Ano ang ginagawa mo? Ibigay mo yan. Sa ganitong pagkakataon, may oras ka pa para maglaro sa cellphone? Mrs. Scott, hindi kami naglalaro. Ito ay tungkol sa pambansang idolo. Si Stella ay babalik sa bayan. Pinapanood namin ang kanyang dance video. Siya talaga ang idolo ko. Siya ang motibasyon namin sa pagsayaw. Stella, Isang bituing sumikat mula sa debut. Pero sobra siyang nagpupush sa sarili. Hindi ko alam kung ano ang maganda sa kanya. Nagusto ninyo siya lahat. ang tattoo na ito. Pareho ba kay Sean? Mr. Scott, nabighani ka rin ba kay Stella? Simulan na natin ang klase. Mula ngayon, sa klase, walang sino man ang pwedeng gumamit ng cellphone. Hello? Eva, ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Sabi ng tito ko, nahulog ang nanay mo. Nasa ospital siya ngayon. Ano? Nanay, Paano ka nakarating dito? Wala ka bang klase? Sinabi ko na kay Great. ang pamangkin ni Mr. Kuhn ay estudyante ko. Ikaw, Ayos lang talaga ako. Pumunta ka na sa klase, okay? Tita, bibigyan ko ng ilang araw na pahinga si Tito. Para maalagaan kanya sa bahay. Maraming salamat, Director Quinn. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Ituloy mo lang ang trabaho mo. Great, ihatid mo si Director Quinn. Si. salamat. Ang pasasalamat sa salita ay walang halaga. Nabawasan na ba ang galit mo? Kailan ako makakabalik? Sean, sino ang nagsabi sa'yo na magpatato ng orchid na ito?
Mausisa ka talaga, di ba? Hello? Darating ako agad. Gusto mong sumama? Hindi ba ito ang sikat na si Stella? Wow, hindi ba ito si Stella? Stella, Isang babaeng artista na sumikat agad pagkatapos ng debut. kaya ang dinala niya sa akin na makilala ay ang may-ari ng tattoo na orchid. Ayan na. Sa loob ng maraming taon, hindi siya dinala ako para makilala ang mga kaibigan niya. Ngayon, gusto niya akong ilabas. Para lang ba akong gamitin para mainis si Stella? Miss Scott, sa wakas, makakasabay na akong kumain sa iyo. Felix ang pangalan ko. Umupo ka na. Okay lang. Matagal nang magkakilala sina Sean at Miss Scott. Mas mabuting tanungin mo, matagal na ba silang magkasama? Dahil itinatago niya ang kanyang kasintahan, takot na takot siyang malaman natin. May magandang babae na may gusto sa kanya, di ba? Sean, siya ba ang nobya mo? Lumalabas na ako lang pala ay isang bedmate na hindi maaaring makita. Kailan nagsimula sina Sean at Miss Scott na magkasama? Simula kailan ka naging chismosa? Curious lang ako. Kung alam ko lang na may nobya ka, hindi na sana ako tumawag sa iyo kagabi. Ang siksik ng bibig mo, hindi ko alam, okay lang. Kahit sina Felix at Tyler ay hindi alam. Ang galing mo sa pagiging sikreto. Kaya, kung walang importante sa susunod, huwag mo akong tawagan sa gabi. Stella, ngayon, naging pambansang diyosa ka. Marami kang manliligaw, di ba? Bumalik ako ngayon na may layunin. Ikaw, baka gusto mong makipagbalikan kay Sean? Pasensya na, may iba akong bagay. Mauna na ako, ayos ba? Kukunin ko siya. Stella, Bagay na bagay sina Miss Scott at Sean. Sa lahat ng oras, itinatago niya si Miss Scott, ayaw siyang dalhin para makilala namin. Ngayon ay inilabas na niya siya. Baka may magandang balita sa lalong madaling panahon. Kahit kasal ka, maaari kang magdiborsyo muli. Bago ito tuluyang dumating, sino ang nakakaalam kung sila ay bagay o hindi? Gusto mo bang makialam? O gusto mo siyang kunin muli? Talagang akin siya. Huwag mo na akong ihatid. Umuwi ka na at samahan mo ang iyong maliit na puting bulaklak. anong maliit na puting bulaklak? Gusto niyang makipagbalikan sa iyo. Nagkukunwari ka pa bang hindi alam sa harap ko? Matagal na kaming tapos niya. Bukod pa riyan, hindi na ako bumabalik sa dating kasintahan. Huwag kalimutan. Naghiwalay na tayo. At huwag ka ring bumalik sa akin. Sino ang nagsabing nakipaghiwalay ako sa iyo? Hindi pa ako pumapayag. Hindi ka yata nabusog kanina, ano? Umuwi ka na at magluto ng noodles para sa iyo, ayos ba? Great, huwag kang mahina. Wala siyang ipinaliwanag. Gusto mo bang sumuko muli?
Tatay, nanay, dumating kayo? Bakit may kolorete sa mukha mo? Naglinis lang ako ng pampaganda ko. Ang koloreteng ito ay hindi madaling tanggalin, kaya pinahid ko ito ng magulo. Pumunta si Tito sa bahay ngayon at nagdala ng pinausukang karne. Iginiit ng nanay mo na dalhin ito sa iyo. Natatakot na magutom ka sa pag-iisa. Ah, ang lapit lang pala. Pwede mo naman akong sabihan, uuwi na lang ako bukas pagkatapos ng klase at kukunin. Nag-abala ka pa sa pagdating ng gabi. Nag-aalala rin ako. Akala mo hindi ko alam? Sinasadya mong umiwas sa amin, kaya ka nagrenta ng lugar sa labas. Hindi ko maintindihan. Mabait si James. Bakit hindi mo siya gusto? Ang ating kapitbahay, si Mrs. Lewis, ang anak niya ay 5 taong mas bata sa iyo. May dinala na siyang 2 anak sa bahay. Nanay, si James ay may problema sa ugali. Kung gayon, dalhan mo ako ng manugang na walang problema. Magdadala ako, nanay. Tiyak na magdadala ako pag uwi ko sa susunod. Ano ba ang tinatapakan mo sa ilalim ng paa mo? Wala. Tingnan ko nga kung ano ang tinatapakan mo. Nanay, wala talaga. Tingnan ko. Nanay, Sino? Sean, hindi ka dapat malaman ng mga magulang ko sa panahong ganito. Ang kakaiba. Malinaw kong narinig ang isang tunog mula rito. Nanay, baka nagkamali ka lang ng dinig. Hindi ganoon kaganda ang soundproofing ng kwarto ko. Baka galing sa katabing bahay ang tunog. Kung ganoon, masyadong mahina ang soundproofing ng kwartong ito. Hindi ito ligtas. Paano kung lumipat tayo sa ibang unit? Ah, nanay, hindi na kailangan. Paminsan-minsan lang naman. Si. Kung ganoon, umalis na tayo. Huwag nating istorbohin ang pahinga ng anak natin. Kung sakali, nanay, mag-ingat kayo sa daan. Mag-ingat ka, okay. Paalam. Gaano katagal ang relasyon na tulad ng sa atin tatagal? Ang pagmamahal sa kanya sa loob ng 3 taon ay ang pinaka-nakakahiyang bagay na nagawa ko. Sige, iyan na ang aralin sa ngayon. Tapos na ang klase. Paalam, guro. Sa pagkakaalam ko, bumalik na si Stella. Kailangan mong bantayan ang tito ko. Ang bagong galaw na natutunan natin, naalala mo ba? Ikaw ang magpepresenta sa susunod na klase. Kumusta? Great. Ako si Stella. May oras ka ba para magkita tayo? Kung papasok si Great sa industriya ng entertainment, kahit bilang flower vase lang, siguradong magiging sikat siya. Anong pakay mo sa akin? Sean, ang kasintahan ko. Kasintahan mo ba siya? O ang lalaking gusto mo? Sigurado ka ba sa mga salitang ginamit mo? Nakatira ka sa iisang bahay kasama siya. Pareho tayong matatandang lalaki at babae. Normal lang ang mag-date. Ano ang problema sa pagsasama? Ano naman ang masama sa pagsasama? Sinabi niya sa publiko na single siya. Bukod dito, ang tato ng orchideas sa likod ng kamay ni Sean. Nakita mo na ba yon? Ang orchideas na ito ay isang alaala na pag-aari namin ni Sean. Ako ang sumama sa kanya sa panahong iyon. Hindi lang basta sino man ang makakapalit nun. Hindi mo ba gustong malaman ang nakaraan namin ni Sean? At ang kahulugan ng tato na iyon sa kanya? Ayoko lang marinig ito mula sa iyo. Kung direktang sinabi ni Sean, baka handa akong makinig. Ngayong gabi, darating si Sean upang makipagkita sa akin gaya ng pangako, maya-maya.
Magpapadala ako ng magagandang litrato kay Miss Scott. Great. Si Tia Wang ay nagpapakilala sa iyo sa isang potensyal na kapareha. Sabi niya propesor ito sa kalapit na lungsod. Makipagkita ka sa kanya. Nay, alis na ako. Nobyo mo ba siya? O ang lalaking gusto mo? Sigurado ka bang angkop ang mga salita mo? Si ate ay walang minamahal. Kumusta? Ako si Jace. Propesor sa universidad sa kalapit na lungsod. Kumusta? Ang pangalan ko ay Great, guro ng sayaw sa isang visual training institute. Pwede ba tayong magpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan? Si. Pakiscan ang code ko. Bakit ka narito? Ito ay... Siya ang aking kuya. Hindi ako ang kanyang kuya. Sean, baliw ka. Kumusta? Sila ay magkasintahan. Kung hindi ka pa tapos sa iyong mga gawain, huwag mo akong pansinin. Great. Ang bilis mo naman iwan ako. Ikaw ang nagsabi mula pa sa simula. Nagpapakatanga lang tayo. Sobrang pinapansin mo ako. Nagkakagusto ka na ba sa akin? Great. Huwag kang makipag-away sa akin. Ang mga opisyal ay pwedeng gawin ang gusto nila. Ang mga ordinaryong tao ay walang magagawa. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang relasyon natin. O hindi mo maintindihan ang relasyon natin. Si Miss Lin ay medyo maganda. At bagay sa iyo. May tumawag sa iyo. Sean, saan ka pupunta? Kailan ka dumating? Lahat kami ay naghihintay sa iyo. Hindi ba kayo pwedeng maglaro ng mag-isa? Ikaw? Anong gusto mong gawin? Ipinadala mo ang larawang iyon hindi ba para hilingin sa akin na bumalik? Simula ngayon, huwag kang makikipagkita sa ibang lalaki. Huwag kang magsuot ng ganyang kapansine-pansing lipstick. Naiintindihan ko. Kung ganoon, simula ngayon, pwede bang wag kang makipagkita kay Stella? Susubukan ko. Hello? Hinahanap ka ni Stella kagabi. Naaksidente siya sa sasakyan. Nasa ICU pa siya ngayon. Saang ospital? City Hospital. Yung tawag kagabi. Siya pala ang naaksidente. Paano kung sumama ako sa'yo para dalawin siya? Hindi na kailangan.
Hindi naman kaya dahil pinatay ko ang telepono. Anong ginagawa mo rito? Sean, sino yan? Narinig ko kay Sean na naaksidente ka, kaya pinuntahan kita. Wala pala dapat akong alalahanin. Guro Scott, salamat sa iyong pag-aalala. Ayos naman pala siya. Ayos ka lang ba? Wala iyon. Nag-overreact si Felix. Pinilit niyang tawagan si Sean para samahan ako. Maraming beses kang tinawagan ni Miss Lin, pero hindi ka sumagot kagabi. Buti na lang ayos siya. Kung hindi, ikaw at ako ay tiyak na mag-guilty ng sobra. Ngayong nakita mo na siya. Kailangan niyang magpahinga. Umuwi ka na ng maaga. Sige, Miss Lin, aalis na ako. Magpahinga ka. Magkita na lang tayo sa susunod. Guro Scott. Ano ang pagkakataon? Nandito ka ba para bisitahin si Miss Lin? Oh. Si Sean ay kasama ni Miss Lin ngayon sa kwarto. Paano kung pumasok ka na lang mamaya? Binibigyan niya sina Sean at Stella ng privacy. Sobra naman niyan. Sean, may gusto ka ba? Anong pakialam mo? Sean, paano mo nakalimutan ang mga sinabi ni Dr. Wang sa iyo? Hindi ka ba marunong umasta? Sean, ako lang ang nakakaalam ng totoo tungkol sa iyo. Ang isang taong kayang, nang walang pag-aatubili, samahan ka sa tabi mo, ako lang. Bukod dito, iniwan kita noon, hindi dahil naghirap ka. Ito ay dahil ako. Hindi natin napag-usapan ang nakaraan. Mahal mo ba siya? Sean, Alis ka? Tara, sabay tayong mananghalian. Stella, tama na. Huwag mong kalimutan. Noong wala si Sean, ang sumama sa kanya ay si Grate. kaya, ano? Ngayon, bumalik na ako. Ang taong sasama kay Sean ay dapat ako. Great, ipapahiya kita sa pagpapakita muli sa harap ni Sean. Wawasakin kita. Ang bilis. Ipinakita mo na ang iyong masamang intensyon. Masamang intensyon. Anong masamang intensyon ang maaari kong magkaroon? Great. Hindi ko gusto ang mga maliit mong daya. Sa tingin ko hindi pa ako ganoon kabukas ang isip. Ito lang ang aking normal na sosyal na buhay. Marami pa nito sa hinaharap. Makikialam ka ba sa lahat nito? Ibig mong sabihin, ang kailangan kong gawin ay pumikit na lang, tama? Ang nobyo ko pumupunta para makipagkita sa isang babae na nagfantasya tungkol sa kanya. Dumating pa para humarap sa akin at nagbabanta na agawin ang lalaki ko. Dapat magpanggap akong wala akong pakialam, tama ba? Tayo. Sa huli, wala pa rin akong karapatang magselos. Tama? Ayoko lang na kontrolado ako. Lalo na ang sinusundan. Saun. Maghiwalay na tayo.
Sa loob ng 3 taon na ito, ilang beses mo na akong binantaan na makikipag-break. Hindi naman ako laging may pasensya para pakalmahin ako. Paano mo ako pinakalma? Bilang katabi sa kama o kasintahan? Ayos. Kumusta kayo? Kami ay mga gumagawa ng video content. Ang tema ng episode na ito ay yakap. Pwede ba kayong? Walang oras. Walang oras? Ayaw mong makasama ako sa frame, ha? Kung si Stella iyan, tiyak na gugustuhin mong makipagtulungan. May business trip ako sa kalapit na lungsod sa loob ng 1 linggo. Magkita tayo pagkatapos niyan. Kita tayo. Paalam. Miss Scott, Professor Sterling, tawagin mo na lang akong Jace. Miss Scott, nag-away ba kayo ng nobyo mo? wala akong nobyo. Kumusta? Kami ay mga gumagawa ng video content. Pwede ba kaming manghiram ng ilang minuto? Ilang mabilis na tanong lang. Ayos lang. Si Sean kanina ayaw talagang makasama ako sa frame. Kung ang ibang tao ay bukas ang isipan, bakit ako mahihiya? Ayos lang din sa akin. Ano ang relasyon ninyong dalawa? Magkaibigan. Kung may partner ka, mag-aalala ka ba na yakapin ang isang estranghero? Hindi. Sa tingin ko, compatible kayo. Maaaring maging magkasintahan kayo? Para sa akin, gusto ko siyang makilala. Pero, may iba na siya. Magkaibigan lang kami. Great. Nakuha mo ang pain. Sean, ang bagong appointment letter ni Great ay inanunsyo na. Ngayon, naghihintay lang tayo sa kanyang sagot. Sa tingin ko, ang mga bagay dito ay halos tapos na. Paano kung umuwi tayo ng maaga para makasalubong si Stella? Bakit ka galit? Great, napakatiyaga mo talaga. Sean. Si Great ay tila. Nakahanap na ng angkop na kasosyo. Felix. Mag-book ng ticket pabalik ng capital. O. Pumasok na tayo. Great. Ito ang sasakyan ng amo ko. Di ka ba magpapaliwanag sa akin? Wala akong dapat ipaliwanag sa iyo. Yung video mo na yakap mo yung lalaki ay naging viral. Ngayon, lahat sabi kayo ay perpektong magkapareha. Itinadhana na magkasintahan, ang perpektong magkasintahan sa mundo. Ano sa tingin mo? Tinatamasa mo ang mga papuri, di ba? Nakita ko rin ito. Hindi pa ako pumapayag na makipaghiwalay. Sa isang iglap, yakap mo na yung lalaki. Sa interview, great, ang galing mo, ah. Magsalita ka. Ano bang gusto mong sabihin ko? Isang paliwanag. Maniniwala ka ba sa kahit anong sabihin ko? Sinasabi ko sa'yo, nagkataon lang. Yung yakap na iyon ay simpleng kilos ng pagkakaibigan. Tinatanggap mo ba ang paliwanag na ito? Tinatanggap ko.
Huwag mo nang ulitin. Ikaw. Pagbalik mo, dumiretso ka agad kay Stella. Sadyang ginawa mo iyon. Dahil gusto kong maramdaman mo ang nararamdaman ko. Ikaw ang babae ko. Huwag kang lumapit sa ibang lalaki, naiintindihan mo? Pasensya na. Sobrang viral ng video na yan. Lagi kang kinokorner ng nanay ko. Para hindi ako pilitin ng nanay ko sa blind date. Nang walang pahintulot mo, nagsinungaling ako. Ikaw ang babaeng gusto ko. Hinahabol kita. Sino yung text? Wala. Nanay ko lang, nagtatanong kung kailan ako uuwi. Handa na ang pagkain. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Bakit? Grate. 3 taon na tayong magkasama. Alam ko agad kapag nagsisinungaling ka. Kinontak ka na naman ba ng lalaking yon? Ibigay mo sa akin yung telepono. Wala sa pagitan natin. Mula ngayon, huwag kang makipag-ugnayan pa sa kanya. Sean, Hintayin mo ako sa kotse, babalik ako agad. Tay. Hindi ko kaya kung lalapit ako ng diretsyo sa kanya. Tiyak na mapapahiya si tatay. Anong makikita? Ang punong security guard ng kumpanya mo, ito ba ang responsibilidad niya sa trabaho? Sean, inilipat mo ang tatay ko dito para lang pahirapan ako. Security guard, bilis, kunin mo yan. Ito ay mga regalo mula kay CEO Quinn. Ang mga alahas ni Stella ay bilyones ang halaga kung masira mo kahit isa. Humanda ka na matanggal sa trabaho at magbayad ng kompensasyon. Kukunin ko na agad. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para utusan ang mga tao ko? Sean, ngayon, ang staff ng brand department ay nagpagawa sa akin ng mga gamit. Sobra-sobra ang dami. Hindi ko kaya bitbitin lahat, kaya hiniling ko si Mr. Security Guard na tulungan ako. May sarili kang katulong, bakit mo inutusan ang aking inupahan na ihatid ka? Hindi ba pwedeng hilingin ko sa kanya na tumulong sa pagbubuhat? Gwardya lang siya. Anong problema? Sa pagtulong sa pagbubuhat. Siyempre may problema. Mr. Quinn, tumutulong lang ako. Walang malaki. Siya ang nagbabayad sa iyo. Kaya bakit sumusunod ka sa kanya? Siya ang aking inupahan. Hindi ko siya pinagawa ng pagbubuhat o paghahatid ng kahit ano. Panakakapangahas kang utusan ang tao ko. Kung mauulit pa, ang katulong mong ito, huwag mo nang itago. Sa susunod, sino man ang magsabi sa iyo na magbuhat, tumanggi ka na lang. Hindi ito ang trabaho mo. Inupahan kita para mamahala, hindi para gumawa ng iba. Mula ngayon, kung may magsabi sa iyong gumawa ng isang bagay, sabihin mo sa kanila na kausapin ako. Salamat, Mr. Quinn. Naiintindihan ko. Hindi na mauulit ang ganyan. Ngayon, pumunta si Miss Lynn sa opisina para kumuha ng gamit, humiling ng tulong sa akin. Nagkataong nakita siya ng amo namin at pinagalitan siya. Miss Lynn, yung malaking star na si Stella? Oo, dati sa TV, mukha siyang mabait. Pero sa totoo, sobrang yabang. Ha, binigyan ka ba nila ng problema? Okay lang.
Normal lang sa trabaho, pero sinuportahan ako ng amo namin. Kaya sa tingin ko, hindi na sila maglalakas loob. Tay, paano kung magpalit ka na ng trabaho? Hindi mo kailangan magtiis. Okay lang anak. Anong trabaho ba ang walang pressure? Kahit ang amo namin, sa tingin mo ba walang problema? Baba? 30 segundo. Kung hindi ka bababa, gigisingin ko ang buong kapitbahayan. Kasama na ang mga magulang mo. Sumakay ka sa kotse. Huli na ang lahat. Gusto kong matulog. Kaysa hayaan ang lahat sa inyong kompleks malaman kung sino ang nanggulo sa kanilang pahinga. Isuot mo ang seatbelt mo. Saan mo ako dadalhin? Hindi mo ba sinabi na antok ka? Ihahatid kita sa bahay para matulog. Galit ka pa ba? Hindi. Ito. Hindi na mauulit. Pwede bang huwag mong papasukin si Stella sa kumpanya mo? Iba yon. Alam niya talaga na siya ang tatay ko. Kaya siya talaga, sinadya niyang gawing mahirap para sa kanya. Hindi mo naman pwedeng laging nasa tabi ng tatay ko. Kaya walang silbi ang garantiya mo. Paano mo makakalimutan ito? Hindi pagpapapasok kay Stella sa kumpanya mo. Nagtatampo ka. Eh di kalimutan mo na. Ano bang gusto mo, ha? Kahit anong gusto ko, hindi mo naman magagawa. Bakit magtatanong? Sa totoo lang, hindi mo na kailangan pumunta ngayon. Baka okay lang ako kung nakatulog lang buong gabi. Sa halip, pumunta ka at ginulo mo ako. Pinasama mo ang lahat. Hindi na kailangan. Sabi ng tatay ko, sinuportahan mo siya. Salamat. Ito ay dahil hindi ako makapag-isip ng malaya. Wala kang pakialam. Noong una, gusto kong kumbinsihin ang tatay ko na mag-resign at magpalit ng trabaho. Pero ayaw niya. Sabi niya mabuti kang tao. At mataas ang sweldo mo. Tapos na akong magsalita. Gusto mo bang maglakad mag-isa o buhatin na lang kita? Okay lang din naman kung buhatin mo ako. Ano ang gusto mo? Gabi na, ano sa tingin mo ang gusto ko? Huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Ibaba mo ako. Kung tapos ka na magsalita, tumahimik ka. Ang pasensya ko ay halos maubos na dahil sa'yo. Kumusta, Sean? Gabi na? Hindi ka pa ba natutulog? Okay, dahil sa kailangan ng kumpanya. Kapag nakipagtulungan si Stella, sabihin mo sa kanila na lumabas. Huwag mong hayaang pumasok siya sa kumpanya. Hindi mo ba narinig? Sinabi mong hindi mo papayagan si Stella sa kumpanya? Bakit? Isa lang siyang brand ambassador. Hindi na kailangan pumasok at lumabas sa kumpanya. Kung kailangan siya ng brand department, sabihin mo sa kanila na mag-usap sa labas. Naiintindihan mo? So? Oh, naiintindihan ko. Maaari ba akong magtanong sa'yo? Hindi. Masaya ka na ba ngayon? Magsalita ka. Sean, parang ito ang unang pagkakataon na
Dinala mo ako sa bahay mo. Huwag mong baguhin ang usapan. Masaya ka na ba ngayon? Ano, ikaw? Kung may problema mamaya, sabihin mo sa akin agad. Huwag mo nang isipin ng labis, okay? Ganito mo ako tratuhin. Natatakot ako na hindi na kita kayang bitawan mamaya. Kung ganoon, huwag mo nang isipin ang umalis. Ano ang problema? Maging boyfriend mo ako. So hindi pa ako boyfriend mo? Ang opisyal at pampubliko. Sa totoo lang, hindi ko sinasadya pilitin kang pakasalan ako. Gusto ko lang ng relasyon na maaaring hayagang kilalanin. Kung hindi kaya, kalimutan na. Huwag pilitin. Alis na ako. Great. Patuloy na gumagawa ng problema ng ganito, may punto ba? Oh. Eksakto, dahil parang walang saysay. Gusto kong baguhin ang mga bagay, kaya ayaw ko nang manatili ng ganito. Kung mag-aasawa man ako o hindi, kailangang magbago ang sitwasyon. Dahil lang pinahiya ni Stella ang tatay mo, di ba? Pero inayos ko na yon. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi lang yon. Alam ko na security guard ang tatay ko, kailangan niyang gawin ang trabaho niya. Kahit hindi si Stella, ibang tao rin ang gaganyan sa kanya. Sian, alam mo naman palagi kung ano ang gusto ko. Pagod na talaga ako. Iba ka sa akin. Ang kailangan mo lang ay kasama sa kama. Kahit sino pwede na. Pero ako, gusto ng matatag na buhay. Dahil nakahanap ka ng taong gusto mong pakasalan, di ba? Dahil binigyan ka ng pag-asa ng lalaking iyon, gumagawa ka ng mga dahilan. Isipin mo kung ano ang gusto mo. Great. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung lalabas ka ng pinto ngayon, susumpa ako kung hahanapin pa kita. Alam ko. Hindi rin kita hahanapin. Tungkol sa tatay ko, pwede mo siyang sisantihin kahit kailan. Alam ko. Hindi rin kita hahanapin. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pirmahan mo ang divorce papers. Kung hindi, wag mo akong sisihin kung tratuhin ka ng masama. Mr. Quinn, ang kasalukuyang kalagayan ng iyong kalusugan ay hindi nagpapahintulot sa iyo na magsimula ng bagong pamilya. Tungkol sa ngayon. Sobrang abala ko sa'yo. Ito ay kapaki-pakinabang para sa ating dalawa. Ganon talaga. Ah, tama. Sabi sa libro. Bukas ng tanghali, gusto kayong imbitahan sa tanghalian. Alam kong walang oras si Tito sa araw. Malamang hindi makakapunta. Pinalitan ko ang oras. Sa gabi na. Pagkatapos kumain,
Kami ng nanay ko ay aalis sa Makalawa. Hindi ko dapat tanggapin ang pulang sobrang ito. Ibabalik ko sa'yo. Tanggapin mo muna. Paano naman iyon? Nagkukunwari lang tayo. Hindi ko talaga kayang kunin ang perang ito. Kung hindi mo ito tatanggapin, baka hindi ko matuloy ang pagpapanggap na ito sa iyo. Sige, okay. Kita tayo bukas. Tulong. Sumigaw. Mas mabuting tawagin ang lahat sa gusaling ito, sabihin sa kanilang bumaba. Buhatin mo siya. Umuwi para makilala ang mga magulang, pumunta sa Hotel Great, iba ka talaga. Matagal na kayong malapit. Hinihintay lang, naghahanap ng dahilan para iwan ako. Tama? Hindi. Nakilala ko na ang mga magulang. Ang susunod na hakbang ay magpakasal muna. O matulog muna ng sabay. Kasal o pagsasama? Wala kang pakialam. Wala ito sa iyong alalahanin. Paano kung ayaw ko? Kaya mo ba? Uwa. Hindi ko kaya nahawakan ka. Hindi ko ba kaya nahawakan siya? Huwag kang magulo. Nasaktan? Isang edukadong tao. Ano ang pinakatakot ng isang edukadong tao? Edukadong tao. Isipin ko. Edukadong tao. Ano ang gagawin mo? Huwag kang magulo. Nanakawan ang kasintahan ko. Una, tingnan kung kaya niya. Ang aking lalaki. Maliban kung ayaw ko. Kung hindi, kukunin ko sa pamamagitan ng puwersa. Wala talagang nangyari. Tinulungan lang niya ako. Tinulungan akong makatakas. Ipinakilala sa akin ng mga magulang ko ang isang nobyo. Hindi niya ako hinabol. Hindi ko rin siya gusto. Hindi. Tulungan ka. Isinama pa niya ang kanyang ina para sa iyo. Makinig ka. Ang lalaki ay hindi magiging mabait ng walang dahilan. Kung wala siyang balak na saktan ka, bakit niya gugustuhing tulungan ka? O alam mo na ba ang lahat, pero wala kang pakialam? Nangingisda sa magulong tubig. Ang gawa ay nagiging katotohanan. San? Kailangan ko pa ring magpakasal. Maaari kang magpakasal, pero huwag mo akong dayain. Siya. Mula ngayon, asikasuhin mo lang ang sarili mong mga gawain. Ako na ang bahala sa akin. Tayo. Huwag manghimasok sa isa't isa. Kapag kasama kita, hindi ako gumagawa ng anumang makakasama sa iyo. Tapos na? Huwag kang magdulot ng gulo kay Jace. Puro ang relasyon namin. Hindi mo na ako gusto. Bakit ako makikinig sa'yo? Sinabi mo, kung dadaan ako sa pintong iyon, hindi mo na ako hahanapin. Sinabi ko nga iyon. Pero nagkaroon ka ng relasyon. May karapatan akong makakuha ng paliwanag. Wala akong relasyon. Wala nang dapat pag-usapan. Umalis ka. Inosente si Jace. Walang saysay ang mga salita mo.
Bukas, ipapaliwanag ko ang lahat. Peke ang relasyon namin. Ang sakripisyo mo para sa lalaking iyan ay pambihira. Hindi iyon. Gusto kita. Hindi ko kayang pakawalan ka. Ayaw kong mapalayo sa iyo. Alam mo ba na ang itsura mo ngayon ay talagang nakakatakot? Kung may hawak kang kutsilyo ngayon, maglalakas loob ka bang saksakin ako nito? Magbi-business trip ako sa labas ng bayan. Bibigyan kita ng oras para ayusin ito. Kung hindi mo ito maayos, hintayin mo akong bumalik para ako na ang bahala. Ngayon, umalis ka na. I-upload mo sa internet ang hawak mong larawan. Sirain ang reputasyon ng taong iyon. Gusto kong lahat ay sampain siya. Guro Scott. Eva, anong oras ka dumating sa klase? Guro Scott, dali, umalis ka. Sa labas, maraming reporter ang naghahanap sa'yo. Hinahanap ako. Hinahanap ako para saan? Guro Scott, ikaw ba ang sinasabi nila sa internet? Magulo ang personal na buhay? May dalawang syota? Kahit naguro ka lang ng sayaw sa isang tutoring center. Pero ang ganitong pag-uugali mo maaaring makapanloko sa mga estudyante, di ba? Hindi ganoong klaseng tao ang guro natin. Umalis kayo. Umalis. Ganoon ba ang guro natin? Hindi pwede. Kailangan kong hanapin ang tito ko. Guro Scott, ikaw ba ang sinasabi nila sa internet? Magulo ang personal na buhay? May dalawang syota? Kahit naguro ka lang ng sayaw sa isang tutoring center, pero ang ganitong pag-uugali mo maaaring makapanloko sa mga estudyante, di ba? Sa tingin mo, karapat-dapat ka pa bang maging guro? Ang gurong ito ng sayaw sobra na, no? Ang pinakamagandang guro ng sayaw? Sa tingin ko, tinuturuan niya ang mga tao na gayahin ang kanyang daya. May dalawang syota, masamang pag-uugali. Kahit naguro ka lang ng sayaw sa isang tutoring center, pero ang ganitong pag-uugali mo maaaring makapanloko sa mga estudyante, di ba? Sa tingin mo, karapat-dapat ka pa bang maging guro? Ang gurong ito ng sayaw sobra na, no? Ang pinakamagandang guro ng sayaw? Sa tingin ko, tinuturuan niya ang mga tao na gayahin ang kanyang daya. May dalawang syota, masamang pag-uugali. Sawa ka na ba sa ulan? Gising. Hayaan mo akong mag-isa sandali. Kumusta? Nahanap mo na ba sila? Lahat ng video ay dinelete na. Nahanap na rin ang taong nag-upload ng larawang iyon. Sino? Si Stella.
Paano mo balak itong hawakan? Masyado silang naging pabago-bago kamakailan. Hindi na aangkop sa trabaho. Sa wakas, bumaba na ang lagnat. May paliwanag ka ba? Wala. Sinabi ko sa iyong ayusin mo, at ganito mo ginawa. Huwag kang magpanggap na parang kalahating patay. Para sa mga bagay na hindi mo ginawa, bakit ka dapat maapektuhan? Hindi mo ba alam na ang tuwid na lakad at upo ay walang kalaban-laban? Tingnan mo ako. Sabi mo ilang araw ka palang kasama ng lalaking iyon. Pero ang gulo na ng buhay mo. 3 taon kang kasama ko. Nagpahiya ba ako sa iyo ng ganito? Kaya salamat sa mga taong ito sa pakikipagrelasyon mo sa akin ng lihim. At saka, parang ito ay isang uri ng proteksyon para sa akin. At least ligtas ka. So, paano mo haharapin si Stella? Matagal na kitang kinakausap tungkol dito. Huwag kang tumanggap ng mga interview sa kalye. Hindi mo ba napapansin na ang mga problemang ito lahat ay galing sa iyong sariling mga kilos? Kaya alam na niya mula pa sa simula. Ito ay bitag ni Stella para sa akin, ang kanyang plano. Sa totoo lang, ibinalik niya lahat ng mga akusasyon laban sa akin. Salamat sa paghatid mo sa akin sa ospital. Matalino kang tao. Dapat mong gamitin ang iyong utak ng mas madalas. Kung susuko ka ng ganito kadali, huwag mo akong sisihin kung mababa ang tingin ko sa iyo. Saan? Mula ngayon, huwag mo na akong makita. Ayoko nang maging target, Miss Stella. Ayoko na ring maging kasama mo sa kama. Lalo pat ipahiya ang aking mga magulang sa hinaharap. Grate, determinado ka na talagang ganyan? Mula ngayon, huwag na tayong magkita. Sige. Great. Kung gusto mo pa ring ibigay sa akin ang perang iyon, ibig sabihin, hindi ka sigurado sa relasyon natin. Sinimulan ko ang relasyong ito para pakasalan ka. Minsan ay pinangarap ko ang kasal. Ngunit ngayon, itong lalaking nakilala ko lang. Ang nagbibigay sa akin ng pinakamalaking seguridad. Magpahinga ka na. Bukas pagkatapos kong matapos ang aking trabaho, susunduin kita. Oo, mag-ingat ka sa daan. Oh. Siya na. Kumusta na? Nakontak na ba ang pamilya ni Sean? Hindi pa. Ano ang gagawin natin ngayon? Kailangan naming pirmahan ang consent form para sa operasyon ngayon. Walang malay ang pasyente. Ako na ang pipirma. Eva, nagpa-appendectomy ang tiyo mo. Ginagamot siya sa ospital sa susunod na bayan. May tao ba sa bahay? Pumunta ka dito agad para alagaan siya. Na, Teacher Scott, nasa ibang bansa pa ang nanay ko.
hindi siya makakauwi agad. Pwede ba pumunta at alagaan ang tiyo ko? Ma'am, dumating na tayo. Bakit hindi ka pumasok para makita ang tiyo mo? Gago ka. Siyempre para bigyan ng tiyo mo ng pagkakataon. Pero sa paraan ng pagsasalita ni Teacher Scott, mukhang hindi na niya mahal ang tiyo. Wala nang silbi ang tiyo mo. Sa huli, kailangan kong makialam. Sean, hindi ka ba naghanda na mamuhay ng mag-isa sa natitira mong buhay? Bakit ka nandito ngayon? Ano ang gusto mo? Ano ang ginagawa mo rito? Magkakilala tayo. Tumutulong lang. Nakontak ko na si Eva. Kung walang darating, hayaan mong si Stella ang mag-alaga sa iyo. Bakit labis kang nag-aalala sa akin? Wala ka na bang bagong kasintahan? Hindi mo ba ako makalimutan? Hindi ka makamove on, paano naman ang ibang lalaki na nanliligaw? Sean, iniwan mo ako. Binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi na kailangan. May boyfriend na ako. Tapos na tayo rito. Great. Bakit biglang malakas ang ulan? Bakit siya nasa ulan? Kakatapos lang ng operasyon niya at naabutan siya ng ulan. Nawawala ba siya sa sarili? Great, ano bang ginagawa mo? Hindi ka ba kasintahan ni Jace? Eva, pakisabi sa nanay mo na ang tito mo ay nakatayo ngayon sa ulan sa harap ng apartment ko. Sabihin mo sa kanya na pumunta agad. Iuwi mo ang tito mo. Kumusta? Ang numero na iyong dinyal ay hindi available. Hindi ka pa ba sapat ang gulo na ginawa mo? Hindi mo pa rin kayang iwan ako. Kung gusto mong tumayo dito, sige, tumayo ka. Malamig ako. Bakit hindi ka pa umuwi? Basang-basa na ang buong katawan ko. Walang nagsabi sa iyo na tumayo dito sa ulan. Uuwi ka na. Huwag mo akong pansinin. Kung may mangyari talaga sa iyo dito dahil sa pagkabasa sa ulan, hindi ko kayang panagutan. Kaya, mas mabuting tawagan ko ang fiancé mo para sunduin ka. Minsan nagpadala siya sa akin ng mensahe. Baka mahahanap ko ang number niya. Salamat sa pagsama mo sa akin sa loob ng 3 taon, sa natitirang bahagi ng buhay mo. Wala na siyang kinalaman sa iyo. Kailan niya ito ipinadala sa iyo? Ibigay mo sa akin ang phone mo. Wala akong relasyon kay Stella. Talaga? Wala na itong halaga. Sinasabi mo na hindi mahalaga, kaya hindi na mahalaga. Para akong puppet, kapag nagsawa ka na, pwede mo na akong itapon. Ibigay mo sa akin ang phone mo. Kung gusto mong mabasa sa ulan dito, sige lang. Hindi na rin ako makikialam. Bakit gusto mong tumawag?
Anyway, ikaw. Wala nang koneksyon sa akin. Doktor, kamusta ang kalagayan niya? Siya ay may mataas na lagnat. Bukod pa, naoperahan na siya dati. Mahina pa rin ang katawan niya. Kung magpapatuloy ito, maaaring lumala pa ang kalagayan niya. Natutulog ka ba? Hindi pa. Pwedeng mag-video call tayo? Miss kita. Hindi komportable ano? Ako ay nasa ospital. Anong problema mo? Hindi maganda ang pakiramdam? Hindi ako. Ito ay aking matalik na kaibigan. Naoperahan lang siya. Ngayon, nahuli siya ng ulan ulit. Siya ay may lagnat at nahimatay. Hindi makontak ang pamilya niya. Sa ngayon, ako lang ang kasama niya rito. Gabi na. Dapat ka nang magpahinga. Ano ba ang ginagawa ko? Pumayag akong maging nobya ni Jace. Pero nakikipagkita pa rin ako sa ex ko. Bakit ako napaka-immoral? Hindi na ako dapat nandito. Gising ka na. Ano ang gusto mo? Para bang akin ang buong mundo. Ibigay mo sa akin ang phone mo. Huli na. Magpapabantay ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng bantay. Naku, paano mo nagalaw ang phone ko? Anong nangyayari? Parang may plano ang mga ito. Hindi sinasagot ang phone mo. Great. Ang paggawa ng ganito? Ayos lang ba talaga? Bakit hindi magiging ayos? Talagang hindi maganda ang panlasa mo. Baliwalain ang isang babaeng kasing galing ni Grate at hindi siya gawing magiging hipag mo. Sa halip, si Sean ay kailangang lumapit kay Stella. Sinasabi ko sa'yo, hanggat nandito ako, walang paraan na hahayaan ko si Stella na makasama si Sean. Ikaw ay dapat huwag pumili ng maling panig. Narinig mo ba ako? Ang galing ng nanay ko. Hindi kami makontak ni Guro Scott. Baka hinahanap niya si Stella. Pasensya na. Ang taong tinatawagan mo ay hindi masagot ang tawag mo ngayon dahil hindi maabot ang kanilang telepono. Tatawagan ko ang fiancé mo. Sabihin ko sa kanya na alagaan ka. Ibibigay mo na sa akin ang phone mo. Actually, nakausap ko na siya kanina. Pero ang assistant niya ang sumagot. Tapos binaba. Akala ko kung tatawag ka gamit ang phone mo, kahit na sobrang busy siya, siguradong maglalaan siya ng oras para alagaan ka. Great. Kung gagawin mo ang tawag na ito, hindi na kita. Maaaring samahan. Bakit? Dahil kailangan kong maging responsable sa kasintahan ko. Hindi ko na siya pwedeng saktan pa. Sean, nababaliw ka na ba? Tatawag ako ng nurse.
Anong ginagawa mo? Huwag kang makialam. Pwede bang tumigil ka sa pag-aaway? May sakit ka? Kahit mamatay ako, wala kang pakialam. Hindi. Gusto mo talaga akong mamatay. Magkaiba yan. Para sa akin, pareho lang. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Alagaan mo na ang kasintahan mo. Hindi mo talaga siya aalagaan? Lagnat pa siya. Ang pag-alis sa ospital ay parang pagpapakamatay. Magpakabuti ka. Bakit ako makikinig sa'yo? Sino ka ba? Babae mo ba ako? Nakikinig lang ako sa sinasabi ng babae ko. Ginoo, may lagnat ka pa ngayon. Kung magpapatuloy ito, baka masira ang utak mo. Pasensya na sa abala. Kung may problema, pakitawagan lang ang numerong ito. Ito ang numero ng telepono ng pamangkin niya. Pwede mo ring tawagan ang ate niya. So siya, talagang ayaw mo na siyang alagaan? Hindi ko siya kayang alagaan. Mayroon ka bang ibang numero na pwedeng tawagan? Tawagan mo siya. Sino? Yung babae kanina. Ginoo. Kumusta? Taga-era ko ng People's Hospital. Ang kaibigan mo hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. Hindi siya sumasunod sa pagpapagamot. Pwede ka bang pumunta at kumbinsihin siya? Hayaan mo na lang siya. Mali ako. Hindi na ako maglalakas loob. Hindi na ako maglalakas loob. Makati. Uuwi na ako. Sean. Bakit hindi ka na lang manatili sa ospital? Bakit ka ulit pumupunta dito? Nasaan ang aking tsinelas? Wala na. Pumunta na sa bahay namin ang tiyo mo. Sabihin mo sa nanay mo na sunduin ka. Pinalitan na ng bagong kumot. Kaya may balak kang mag-imbita ng bago, ah? Tapos na tayo. Hanggat narito ako, huwag mong asahan na magkakaroon ka ng mapayapang buhay. Ano ang layunin mo sa pag-aabala mo sa akin ng ganito? Para lang ako maging hindi mapalagay, o hindi mo kaya makita akong payapa? Kung hindi mo ako papayagan na maging payapa, huwag ka ring umasang magkakaroon ka ng mapayapang buhay. Maaari kang sumama sa lalaking iyon, makipagtalik, wala akong pakialam. Sa pinakamataas, isa lang ang idadagdag na tao, na mahirap na ang buhay. Ngayon wala na akong parte sa pagkain.
Walang gulay sa bahay. Ang kalagayan ng katawan mo ay hindi angkop sa pagkain ng walang nutrisyong pagkain na ito. Naisip ko bang kasuklam-suklam ka? Sa anong batayan mo ako tinatanggihan? Sa anong batayan mo ako tinatanggihan? Huwag mo akong iwan. Pwede ba? Sa huli, iiwan din kita. Sean. Pagod na ako. Kahit na magtalo tayo, sa loob lamang ng ilang taon, pupunta rin tayo sa puntong ito. Gusto mo ba talaga na ibigay ko sa'yo ang buong kabataan ko? At pagkatapos, kapag matanda na ako at kupas, hayaan mo lang akong umalis. Ilang taon ka bang makakasama ko? Kaya kong mabuhay ng walang malaking kasalan. Walang mamahaling kotse o malaking bahay. Ang gusto ko lang ay kapayapaan at pagkilala. Andra. Hindi mo yon maibibigay sa akin. Ang namiss mo ay ang aking katawan lamang. Kapag napagod ka sa paglalaro, kahit na kumapit ako sa'yo, tatapon mo pa rin ako. Sa oras na iyon, paano ko haharapin ang aking pamilya? At ang aking kinabukasan? Hindi ko alam kung ano ang relasyon natin sa hinaharap. Pero umaasa ako na mayroong isang tao na makakasama kang mabuti? Kahit anong gusto mo. Siya ay laging makakasama mo ng walang pag-aatubili. Ayoko talaga. Ordinaryong tao lang ako. Kaya kailangan kong sumunod sa karaniwang kaugalian. Kakagaling lang sa operasyon tapos na ulanan. Malamang mahina ang katawan mo. Bilang isang matanda, huwag mong paglaruan ang kalusugan mo. Kung magkaroon ng problema sa kalusugan sa bandang huli, ikaw ang magdurusa. Mukhang susunduin ka ng kapatid mo para umuwi. Ang mga salita mo ay parang matamis at makatuwiran. Pero, great. Maliban kung pupunitin mo ang puso ko, saka ko hahayaan mabuhay kasama ang lalaking iyon. Kung hindi, huwag mong asahan na magiging payapa ang buhay mo. Akala ko nakikinig siya. Papayagan niya akong umalis. Ano pa bang gusto niyang gawin? Ayos. Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Babantayan ko siya. Ikaw na lang ang magpatuloy sa iyong gagawin. Hintayin mo ako. Sean, wala ka talagang hiya. Gusto mo bang sumandal sa akin? Sean, matagal nang tapos ang problema ni nanay at tatay. Kailangan mo nang bitawan iyan. Gusto ko talaga si Great. Siya ay magiging isang mabuting asawa. Ngunit kaya ba niya akong tanggapin sa sakit na ito? Basta't maging tapat ka sa kanya. Ganito, maaalala mo ako sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Walang sino man ang makakatanggap nito. Bago pa ako nagkaroon ng pagkakataong sabihin ito, tinanggihan na niya ako.
Ayos lang. Muli, para sa atin, pinapadala natin ang isang grupo ng mahuhusay na estudyante ng sining. Tagay, Guro Scott, kamakailan? Bakit hindi si Professor Jace dumalaw sa'yo? wala siyang oras. Naiinggit ako sa nobyo na propesor ni Guro Scott. Hindi lang siya nag-aalaga sa iyo. Sa long-distance relationship, handa siyang pumunta kahit kailan. Nagugulat ka pa niya. Sa susunod na dumating siya, hihilingin ko siyang maghanap ng nobyo para sa iyo. Wow, ang galing! Sige, para sa perpektong nobyo, tagay, tagay. Siguro Scott yun? Di ba? Siya ay pumayat. Isang buwan kang nasa business trip, ya? Iniiwasan mo ba siguro, Scott? Nandito na ang appetizer. May mali ba sa pag-deliver? Wala. Ito ay galing sa katabing mesa, Mr. Quinn, ibinigay sa atin. Yung gwapong lalaki, kilala ka ba niya? Tinititigan ka niya palagi. Kain muna kayo. May gagawin ako, mauuna na ako. Tingnan mo. Ang hirap ng trabaho nito. Lumabas para mag-enjoy sa masayang paligid. Sinong mag-aakalang makakatagpo ko si Miss Scott? Great. Noong una, gusto kitang bigyan ng paraan para makaalis. Para lumayo ka sa akin, itong halimaw. Pero lagi kang sumusulpot sa mga ganitong pagkakataon, lumilitaw sa aking paningin. Paano kita pakakawalan? Matagal ko nang hindi nakikita si Stella. Kumusta kaya? Kung yayain din siya? Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya sa akin. Saan ka pupunta? Anong ginagawa mo? Pupunta para pakalmahin ang pananabik. Kaya siya ay hindi pa rin nakakalimot kay Great. Ano sa tingin mo? Iniiwasan ako. Alam mo na, hindi ka na dapat humabol sa akin. Sa tingin ko, kaya pa nating magkasama ulit. Sean, kung lalaki ka talaga, huwag mo na akong guluhin. Gusto ko ay mabuhay ng maayos ang gusto kong buhay. Mamuhay ka sa buhay mo. Hindi talaga natin kailangang patuloy na makialam sa isa't isa. Great. Tama ka. Maliban sa iyo, wala na akong ibang saya. Ang buhay ko, talagang walang saya. Matagal na kitang hindi nahalikan. Miss na miss kita. Baliw ka ba? Son, hindi naman sa hindi kita binigyan ng pagkakataon. Tinatanong ko kung gusto mo akong pakasalan. Pakasalan mo ako o hindi. Ayaw mo. Ayaw mo. Bakit hindi na lang ibang tao ang magbigay sa akin? Bakit ang selfish mo? Hindi mo kayang ibigay. Ikaw pa ang pumunta at ginulo ang buhay ko. Kung gusto mong magpakasal,
Ang tagal ko nang pinipigilan. Siya na ang nobya ko ngayon. Kung maglalakas loob ka mang guluhin siya ulit, hindi kita papayagan. Jace. Matatalo ka. Baliw ba siya? Ano ang ibig sabihin ng ngiting ito? Great. Aray, masakit. Sean. Tayo ka. Ayos ka lang. Sean, tayo ka. San? Relax lang. Ayos lang siya. Grabe na ang sugat niya. Bakit hindi ka tumigil? Kailangan mo pang ituloy hanggang mamatay siya. Sean, Tilang ngumiti siya dahil sigurado siya na si Great ang magtatanggol sa kanya. Kaya pala nang tamaan ko siya, hindi siya lumaban. Mukhang natalo siya, ngunit ang totoong natalo ay ako. Paano mo nagawang saktan si Sean? Ako. hindi sapat ang isang nasaktan. Gusto mo pang dagdagan ng isa sa ospital? Hindi mo siya pwedeng saktan. Ayon sa mga patakaran, dapat mo siyang pasalamatan. Pasalamatan siya? Ate, hindi mo ba nakita kung gaano niya binugbog si Sean at gusto mong pasalamatan ko siya? Hindi mo ba nakikita kung paano niya tinrato si Sean? Binugbog niya siya ng sobra. Gusto mo bang pasalamatan ko siya? Eva, Tyler, tulungan ninyo si Sean na makapasok sa kotse. Huwag ka nang magpahiya dito. Bakit ang lala ng sugat ng tito ko? Hindi ba siya magaling lumaban? Kung ganito siya kahina, at makita siya ni Great, tiyak na hindi na siya tatanggapin nito. Masyado ka pang bata, hindi mo pa maintindihan. Kapag mas matanda ka na, maiintindihan mo. Ngayon siya, bakit siya mahina? Aalis ka na? Hindi. Sige, ihahatid ko muna siya sa ospital. Huwag kang gagawa ng gulo. Alis na ako. Ikaw? Nasasaktan ka ba? Masakit. Pero dito, mas masakit pa. Pasensya na. Bakit ka humihingi ng tawad? Pasensya na sa pagtanggol sa kanya, sa pagsagot ng masama, sa paggamit ng dahas. Paumanhin. Sa totoo lang, may nararamdaman ka pa sa kanya. Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Siya na ang nobyo ko ngayon. Lahat ng ginagawa niya, normal na reaksyon lang. Kaya bakit ako magagalit sa kanya? Sa totoo lang, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Amo, umorder ng isang mangkok ng noodles. Walang sili. Si, kung hindi dahil sa nangyari ngayon, talagang naisip ko, na may lugar ako sa puso mo. Gusto mo bang kumain? Ngayon, kumain ako kasama ang mga katrabaho. Nag-barbecue kami. Hindi ko inaasahan na makikita si Sean. Iniiwasan ko yun. Hindi ko intensyong makita siya. Pero bumalik siya sa akin. Pero hindi mo siya tinanggihan.
Sa totoo lang, sa kaibuturan, mahal mo pa rin siya. Kung hindi mo siya mahal, kahit anong gawin niya, hindi makakaapekto sa isip mo. Maghiwalay na tayo. Ang pagsasabing maghihiwalay tayo ay isang kaluwagan din para sa'yo. Nagdurusa ka rin. Di ba? Maligayang pagdating mula sa trabaho. Kumusta ka? Kumusta pakiramdam mo ngayon? Mas maganda na pakiramdam mo? Gusto mo bang maging kaibigan ko ulit? Mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Kotse. Ako. Na-transfer ako sa capital para sa trabaho. Bumili ng kotse para sa araw-araw na biyahe. Para mas maging maginhawa. Pumunta ka kahapon sa kapital. Hindi mo ba sasabihin sa akin ito? Binibigyan mo ba ako ng sorpresa? Ako pa rin. Wala na. Ayoko nang umiyak kasama ka. Gawin na lang natin ito kung nakokonsensya ka. Samahan mo akong bumili ng mga gamit sa bahay. Bumili lang ako ng bahay actually. Kailangan pa itong ayusin at lagyan ng kasangkapan. Putri, pumasok ka na sa kotse. Huwag kang ganyan. Nahihiya na ako. Sobrang pinalo ako, hindi na ako tao o multo. Hindi mo ako binisita, okay lang, pero may oras ka pa para makipag-date sa kanya. Walang pusong babae. Pinalo ako ng masama ng lalaking iyon. Hindi niya ako binisita, okay lang. Pero tumalikod siya at kasama ang lalaking iyon nagsimulang tumira ng magkasama. Mga gamit sa banyo at tuwalya. Ang sakto. Mr. Quinn, Pumunta ako dito para makilala kayong lahat. anong kailangan mo, Mr. Quinn? Kailangan kitang kausapin. Dito na lang mag-usap. Sigurado ka bang gusto mong marinig nila ito? Wala namang dapat nilang hindi marinig. Si. Gusto kitang pakasalan. Ni Ansia. Pakakasalan kita. Pero, kaya mo bang tanggapin na may problema ako sa mental health? Bakit mo ako dinala rito? Para makilala ang isang tao. Noong umalis siya, hindi niya ako hinawakan sa kamay. Ngayon, sinabi niyang gusto niya akong pakasalan. Mukhang seryoso. Kumusta, Sean? Kumusta, Sean? Kumusta, Sean? Nangahas siyang hawakan ng kamay ng babae sa publiko. Kuya Sean, ate, bilis, bilis! Nagtatago sa ano? Naghintay kami hanggang sa nainis kami. Bilisan mo! Walang inom ngayong gabi. Dinala ko siya rito ngayon para ipakilala sa inyong lahat. Umayos kayo. Ito si Grate, ang aking kasintahan. Bilisan mo, tawagin niyo siyang ate. Kumusta ate? Naghintay ako ng maraming taon.
Bakit mo ako tinitingnan? Binabati kita. Sa wakas, hinintay ko ang sandaling pakakasalan niya ako. Pasensya na. Ako ngayon, nagmadali akong pumunta. Wala akong oras maghanda ng regalo. Ate, pumunta kami para makita ka. Bakit ikaw ang nagbibigay sa amin ng regalo? Nasaan ang regalo mo para kay ate? Bilisan mo at ilabas mo. Bilisan mo. Ate, ito ay akin. Nasaan ang mga gamit? Ilagay mo muna dito. Tyler. Kaize. Mamaya, ihatid mo ang mga gamit sa bahay ko. Mauna na kami, okay? Okay. Oy. Bakit aalis na kayo? Kakilala pa lang namin si kuya. Hindi pa tayo gaanong malapit. Bukas. Sasamahan ko siya pa uwi sa kanila. Kaya ngayong gabi kailangan naming magpahinga ng maaga. Kung ganoon, sige, umalis na kayo. Pwede kayong uminom hanggang gusto ninyo. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastos ngayong gabi. Sige, salamat, Sean. Okay, Huwag kang gumalaw, ako na. Ang galing ni Mr. King. Sa maikling panahon, nakuha mo na ang puso ng mga biyenan. Ngayon mo lang ba nare-realize ang lakas ko? Ang ikaw ngayon, sa aking paningin, parang ibang tao na. Parang nananaginip ako. Ikaw ang nagbago sa akin. Great. Lumabas muna kayo sandali. Nagpasya kang pakasalan ng anak ko. Ano ang iniisip ng pamilya mo? Isa lang ang ate ko. Nakilala na niya si Great. Ang ate ko gustong-gusto rin siya. Kung pumayag sina Tio at Tia, aayusin ko agad ang pagkikita nila. Noon, ikaw ang amo ko. Ako at ang asawa ko lubos kang nirerespeto. Sa totoo lang, ang pamilya namin at ang pamilya mo hindi pantay ang antas. Pero ang pamilya namin ay hindi naman naghahabol sa yaman ng pamilya Quinn. Ngayon, isa lang ang gusto kong itanong. Kaya mo bang mahalin ng totoo ang anak ko? At maging mabuti lang sa kanya? Tio, Tia, ipinapangako ko sa inyo. Kahit anong mangyari sa hinaharap, hindi ko kailanman iiwan si Great. At mamahalin ko siya habang buhay. Hindi pa gumagaling ang sakit mo. Ang pagpapakasal ng nagmamadali, baka ikapahamak mo. Mahal ko siya. Para sa kanya, kaya kong lagpasan lahat. Dahil gusto ko siyang pasayahin.